Magandang gabi, Oriental Mindoro mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Camera Vision Network. Ako po si Jake Viraya at ito po ang TVNet Weekend Report. Ikapito sa buwan ng Hunyo, taong 2025 at sa ulo ng ating mga balita. Kalapan Water humarap sa pinatawag na pagdinig ng Sangguniang Panlungsod. Congressman Arnel C. Panaligan nanawagan na mapataas pa ang antas ng functional literacy sa lalawigan. At BJMP at PCG magkatuwang na tumutok sa pamamahala ng custodial facility sa lalawigan. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye ng ating mga balita, nagsanib puwersa ang Bureau of Jail Management and Penology Calapan City District Jail at Philippine Coast Guard Station, Oriental Mindoro sa isang seminar naglalayong palakasin ng pamamahala at seguridad ng mga custodial facility sa rehiyon. Ang nasabing seminar ay ginanap sa Philippine Ports Authority Arrival Lounge sa Barangay San Antonio. Nagsanib puwersa ang Bureau of Jail Management and Penology Calapan City District Jail at Philippine Coast Guard Station, Oriental Mindoro sa isang seminar na naglalayong palakasin ang pamamahala at seguridad ng mga custodial facilities sa rehiyon. Ang nasabing seminar ay ginanap nakaraang 29 ng Mayo sa Philippine Ports Authority Arrival Lounge sa Barangay San Antonio. Pinangunahan ng BJMP CCDJ ang seminar na nagbigay ng mahalagang kaalaman at praktikal na estratehiya sa epektibong pamamahala ng custodial facilities. Tinalakay sa pagsasanay ang mga pangunahing aspeto tulad ng mga protocol sa seguridad ng bilangguan, mga pamamaraan sa pagtugon sa emerhensiya, kontrol sa mga kontrabando at mga pinakamahusay na kasanayan sa pagpapanatili ng kaayusan sa loob ng mga custodial na kapaligiran. Ibinahagi rin ang mga totoong sitwasyon upang sanayin ang mga tauhan sa pagharap sa iba't ibang sitwasyon ng epektibo. Ayon kay Jail Officer 3, Geoffrey Anglo, BJMP Mimaropa Information Officer, ang inisyatibang ito ay nagpapakita ng dedikasyon sa pagtutok sa ligtas, maayos at makatawid na pag-iingat sa mga individual na kustodiya habang pinapanatili ang kaayusan sa loob ng pasilidad. Sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay at pagpapalakas na ugnayan ng mga ahensya, layunin nilang mapanatili ang pinakamataas na pamantayan sa pamamahala ng custodial facility sa rehiyon. Ang inisyatibang ito ay kaakibat ng mas pinalawak na mandato ng BJMP na magbigay ng makatawid na pag-iingat at mga pagkakataon para sa pag-unlad ng mga individual na nasa kustodiya. Pati na rin ang pagpapalakas ng kanilang mga kakayahan sa pagtupad sa mga pangunahing mandato sa proteksyon ng kalikasan sa dagat, kaligtasan sa dagat, seguridad at pagpapatupad ng batas sa buong Oriental Mindoro. Ang matagumpay na pagsasagawa ng seminar na ito ay isang anilang mahalagang hakbang patungo sa mas koordinado at epektibong pamamahala ng mga custodial facility, tinitiyak ang kaligtasan at kapakanan ng parehong mga detainee at mga tauhan. Samantala, inanunsyo ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ang Pag-asa at 30 ng Mayo na opisyal nang nagsimula ang Southwest Monsoon o habagat sa bansa. Posible rin na nila na magsimula ang tag-ulan sa loob ng susunod na 2 linggo. Inanunsyo na ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ng Pag-asa at 30 ng Mayo na opisyal na nagsimula ang Southwest Monsoon o habagat sa bansa. Ito ay resulta ng kasulukuyang pagsusuri sa lagay ng panahon na nagpakita ng pagpapatuloy ng low-level southwesterly winds sa kanlurang bahagi ng Luzon, pati na rin ng pag-usbong ng frontal system sa pinakahilagang bahagi ng isla. Ayon sa Pag-asa, habang humihina ang easterlies, nagsisilbing palatandaan ito na nagsisimula na ang panahon ng tag-ulan sa Pilipinas. Inaasahang habang mas nagiging dominante ang habagat, magkakaroon ng paminsan-minsang madalas na pag-ulan kabilang na ang mga thunderstorms, lalo na sa mga kanlurang bahagi ng bansa. Posible rin na magsimula ang tag-ulan sa loob ng susunod na 2 linggo. Maaaring maranasan din ang monsoon break
o paghina ng hanging habagat. Pinapayuhan ng Pag-asa ang publiko at lahat ng ahensya na maghanda at mag-ingat laban sa posibleng epekto ng habagat tulad ng pagbaha at landslides na dulot ng malakas na pag-uulan. Southwest monsoon o habagat ang umiiral dito sa Luzon. Bunga nito, ang ating panahon ngayon, partly to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms. Bunga po nito ng southwest monsoon. Although sa ngayon, hindi pa dinideclare ng Pag-asa yung simula ng tag-ulan. May criteria po ang Pag-asa na sinusunod para maideklara ang tag-ulan. Nandyan yung 25 millimeters na magkakasunod na 3 araw na kailangan maka-accumulate siya ng 25 millimeters sa 5 istasyon, 5 to 8 stations dito sa western side of the country at pamula Ilocos Norte hanggang dito pababagang Palawan. Kasabay na nalalapit ang pagbubukas ng school year 2025 to 2026 na bahagi na libreng school supplies sa Saclao Foundation Incorporated sa mga mag-aaral na nasa unang baitang sa ilang pampublikong paaralan sa iba't ibang bayan at lungsod ng lalawigan. Layunin nito na matulungan ng mga magulang ng mga mag-aaral sa grade 1 na matustusan ang pangangailangan nila sa paaralan. Nagsimula na maghandog ng libreng school supplies ang Saclao Foundation Incorporated sa 20 paaralan sa lalawigan. Sinimula ng pamamahagi nakaraang ika-31 ng Mayo na magtatapos hanggang ika-8 ng Hunyo para sa kanilang taunang programa na Balik Eskwela. Ang Saclao Foundation ay isang non-government organization na ang adhikain ay maghatid ng serbisyong pang-ekonomiya upang mapaunlad ang buhay ng isang mamamayan at matugunan ang kahirapan. Ayon sa kinatawan ng Saclao Foundation na si Jason Sobrimonte, pag-asa at oportunidad ang daladala ng Saclao para sa mga mamamayan. Oportunidad na makapagtrabaho para din umunlad ang kanilang kabuhayan. Bukod sa kabuhayan, ang edukasyon din ang isa pang pinagtutuunan ng pansin ng organisasyon. Kaugnay nito, muli nilang isinagawa ang Balik Eskwela program kung saan namahagi ang grupo ng libreng school supply sa mga mag-aaral at tinatayang mahigit sa 800 mag-aaral ang nabiyayaan. Kabilang sa mga bayan na naging benepisyaryo ng programa ang Baco, Nauhan at ang lungsod ng Calapan. Buong pasasalamat naman tinanggap ng mga estudyante, magulang, gayon din ng mga guro at mga barangay officials ang munting tulong na ito mula sa nasabing foundation. Mensahe ni Sobrimonte sa mga batang naging benepisyaryo ng programa na maging inspirasyon sa kanila ang tulong na ito mula sa Saclao Foundation. Dagdag pa niya na handa ang Saclao na maging katuwang nila sa pagtupad ng kanilang mga pangarap. Tayo po ay nagsagawa uli ng taunang Balik Eskwela para sa mga piling paaralan dito sa Oriental Mindoro, lalong sa Kupigit, ang nasasakupan ng branch ng Calapan. Ito yung Calapan, Nauhan at ang Baco. At sa kasalukuyan, tayo ay mayroong kabuang bilang ng estudyante na mabibigyan ng kumpletong set ng school supplies at ito ay nasa humigit kumulang na 800 piraso. At ngayon din ay ito ay may bilang na 20 eskwelahan na mapagkakaloban ng mga school supplies na ito. Para sa mga estudyante na makakatanggap ng ating mga ipagkakaloob na school supplies na ito, nawa ito ay maging mas lalo silang magkaroon ng inspirasyon sa pag-aaral at mas lalong sila ay magkaroon ng magandang pamumuhay. Dahil sa pag-aaral nila, sa unang baitang, nagsisimula ang kanilang pag-aaral. Sana dito sa unang hakbang ng kanilang pag-aaral, sila ay makatapos bilang isang estudyante. Pagbabalik po ang TVNet News Live, makalipas lamang ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTO. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet.
Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy natin mga balita on mass motion, ipinasa na Sangguniang Panunsod ng Resolution number 1204 na mariing tumututol sa napipintong pagtaas ng taripa ng Calapan Waterworks. Base na rin sa pinagkaloob dito Provisional Authority mula sa National Water Resources Board o NWRB. Ang detalye sa ulat na ito. On mass motion, ipinasa ng Sangguniang Panunsod ang Resolution number 1204 na maring tumututol sa napipintong pagtaas ng taripa ng Calapan Waterworks base na rin sa ipinagkaloob ditong Provisional Authority mula sa National Water Resources Board o NWRB. Ayon sa nabanggit na kumpanya, simula Hunyo ng taong 2025, magkakaroon na ng pagbabago sa taripa kung saan ay umani ito ng batikos mula sa mga consumers. Sa panayam ng Newsline kay re-elected Vice Mayor Bing Ignacio, sinabi niya na sa pagtaas sa naturang taripa ay lubhang makakaapekto sa mga Calapeño, lalo na ang mga nasa marginalized sector. Marami rin anya silang natatanggap na reklamo kaugnay sa serbisyo nito. Nagpasa ng resolution opposing the increase ng rates ng Calapan Water. The whole sanggunian, it's is opposing the increase. So yun lang yung talagang gusto ng ating mga kababayan. But sana tingnan din natin na on the other side, meron naman itong mga kababayan natin na nagtatrabaho rin sa Calapan Water, no? Dapat yun ang mabalanse natin. And you're right na dapat nagka-hearing muna before the opposition. But I think dahil siguro ang council ay yun ang gusto nila na talagang i-oppose na kagad yung increase, nagbigay kagad na opposition, no? But kasi kaya sila nag-oppose agad because the rates were increased already. Tama ba na increase na yun, no? So kaya nag-oppose sila. But ito lang yung sa akin dyan, Jake. It's still provisional. No? The rate increase is still provisional. So, pwede pa rin. No? So, ngayon, inaayos namin, sineset namin yung hearing regarding the rate increase. Ipinaliwanag rin ni Vice Mayor Ignacio na February 2025 nang magpadala ng liham ang Calapan Waterworks sa Sangguniang Panunsod. Subalit hindi nila ito natalakay dahil na rin sa kinaharap nilang usapin kaugnay sa budget ng pamahalaang lungsod. Ito ay base na rin sa itinatakda ng Section 323 ng Local Government Code. Ganun pa man ay ipinadala nila ang nasabing usapin aniya sa tanggapan ng City Legal Office para sa agarang aksyon para dito. What happened, nung binabalikan ko yung sulat, they wrote us sa tingin ko nung Feb. Ang problema, Jake, nung Feb, hindi kami makatakel ng kahit anong agenda because of the budget. Hindi pa naipapasa yung budget, yung mga hinihingi namin na documents because of so many lump sum items dun sa budget, ayaw ibigay ng executive. Because wala kaming budget, hindi nga maka-agenda. So ngayon, anong sinulatan kami, hindi namin ma-agenda sa session namin na may rate increase ang Calapan Water. So, kailan nangyari na ang problema doon, Feb sila sumulat, March 10,
magkakaroon ng hearing pala nung Feb na hindi namin ma-agenda. Nung March pala, we wrote a letter to the executive, to the legal office. Kasi, Jake, ang talagang nag-uupo siya at nagre-reklamo niyan dapat sa NWRB ay ang executive. Umaasa si Vice Mayor Bim Ignacio. Ganun rin ang lahat ng konsehalis sa lungsod ng Calapan na sa pamamagitan ng kanilang pinagtibay na resolusyon ay didinggin ng kanilang kahilingan na repasuhin ng NWRB ang provisional authority na ipinagkaloob sa nabanggitang kumpanya at magsagawa ng konsultasyon upang marinig naman ang boses ng mamamayang Calapeño. Ikatatlo ng Hunyo, nagtakda naman ng isang committee hearing ang Sangguniang Palunsod kaugnay sa water rate increase ng Calapan Waterworks kasabay rin ng pagdinig sa karaingan ng mga mamamayan ng Barangay Biga. Ikatatlo ng Hunyo, nagtakda ng isang committee hearing ang Sangguniang Palunsod kaugnay sa water rate increase ng Calapan Waterworks kasabay rin ng pagdinig ng karaingan ng mga mamamayan ng Barangay Biga. Pinangunahan na nasabing pagdinig ni Vice Mayor-elect Bim Ignacio at ni SP Committee on Public Utilities Chairperson Councilor Rica Marigoco kasama mga miyembro nito na sina Councilors Rafael Panaligan, Rios Agua, Dennis Rojas at Jun Cabaylo. Dumalo rin sa nasabing pagdinig ang mga opisyalis ng Calapan Waterworks sa pangunguna ng General Manager nito na si Roderick Oncaranceja, City Environment and Natural Resources Department Officer Wilfredo Landicho, kinatawan ng iba't ibang konsernadong grupo at ng local media. Batay sa naganap ng talakayan, sinabi ng pamunuan ng Calapan Waterworks na nasa 50% pagtaas ng taripa ang inanunsyo nilang ipatutupad ngayong buwan ng Hunyo. Ito nila ay batay sa inaprobahang provisional authority na ipinagkaloob sa kanila ng National Water Regulatory Board o NWRB. Ipinaliwanag nila na simula 2013 ay hindi sila nagtaas ng taripa at kinakailangan na nila itong itaas upang makabawi. Dahil po sa ipapatupad nating rate adjustment ng Calapan Water, kung mapapansin po natin simula year 2013, this will be the first time Calapan Water makes an adjustment through NWRB. This is in spite of pagtaas ang continuously increasing of our power cost, the salaries, and gasoline. Ngayon lang po tayo ng increase ng ating taripa. At sa kabila po ng lahat ng pangangailangan, sa kabila po ng pagkakaroon ng iba't ibang development yung inilunsad ng Calapan Water from 13 years ago, nagkaroon po tayo ng pagpapalit ng mga tubo ng ating tubig. Kung mapapansin po natin, malaki na po yung pinagbago ng ating serbisyo. Nagkaroon tayo ng request with NWRB based on their formulation na pinumpute natin po yung ating pong investment. The total investment po ni Calapan Water as of today, as of 2023, is more or less 1.2 billion. Ito yung total investment ni Calapan Water. So base po sa total investment ni Calapan Water, and base rin po sa formulation ni NWRB, din po natin pinumpute ang ating pong adjustment. Ayon kay Vice Mayor Ignacio, ganun rin ang mga konsehales na isa na nilang makita ang development plan na nasabing kumpanya upang mapag-aralan kung balanse ito ayon na rin sa ipinapanukana nilang pagtaas ng taripa. Hiniling rin nila na huwag sana biglain ang 50% pagtaas dahil lubang nakakaapekto ito sa mga mamamayan, lalo na ang mga nasa marginalized sector sa lungsod ng Calapan. Yun, 2013, diba 2013, no? 12 years, just last year, grabe ang inflation na nangyari, no? Pagtaas ng mga bilihin, yung investment na nilagay nyo dyan. Sa tingin ko, ang importante dito is striking a balance, no? Na mabuhay yung kumpanya, no? Pero at the same time, hindi naman masyado masaktan din ang ating mga kababayan. Pero ang naging concern niya, ang naging problema yata, bakit naging one time ang increase? Parang sana mas maganda kung noong 2019 na nakapag-apply tayo ng increase and then ngayon nakapag-apply tayo. Siguro kahit every 5 years,
nakapag-apply tayo para hindi ganitong one time na ang laki kagad, no? Ayon pa rin kay Vice Mayor Ignacio at Konsihala Coco, nakakalito ang ipinalabas na anunsyo sa social media kaugnay sa bagong taripa. Isaan nila itong teknikal na usapin na dapat himayin at ipaunawa sa mamamayan sa madaling pamamaraan. Dapat meron sa inyo sa management ninyo na nag-explain talaga ng layman's term. At ito ang pinakatatama at lalapat sa ating public, no, sa general public. Kasi doon kayo naiipit no, na ito kailangan nyo rin ng increase, yes. Pero dahil sa maling dissemination, mali yung computation, ito yung backlash, misinformation nangyari, ito yung balik Ang balik, hindi lang sa amin, kundi ang balik din ay sa kumpanya, di ba? So, sa tingin ko, dapat mas magandang pagkapaliwanag di ba? Thank you very much po for giving us good feedback on how we will communicate and disseminate information properly so that hindi magkaroon ng public. And I apologize. It is a shortage on our part. Sisikapin po namin na magawa namin, dapat namin magawa para ma-inform ang lahat ng consumer ng Calapan Water properly and hindi magkaroon ng panic. Matapos sa pagdinig na nanatili pa rin ang bantang pagtaas ng taripa, kaya naman inaasahan ang pagtatakda muli ng pagdinig at kinatawan mula sa NWRB upang bigyan tugon ang karaingan ng mga mamamayang Calapeño. Samantala sa kaugnay na balita sa naganap pa rin committee hearing sa Sangguniang Panlungsod kaugnay sa water rate increase ng Calapan Water. Iginiit naman ni City Enro Wilfredo Landicho na sana ay ayusin muna na nasabing kumpanya ang kanilang serbisyo bago ito magtaas ng taripa. Sa naganap pa rin committee hearing sa Sangguniang Panlungsod kaugnay sa water rate increase ng Calapan Water Works, iginiit naman ni City Enro Wilfredo Landicho na sana ay ayusin muna ng nasabing kumpanya ang kanilang serbisyo bago itong magtaas ng taripa. Kasabay na rin ng pagbabalik sa mga pahayag nito noong una na tila ay nakalimutan na sa paglipas ng panahon. Ang puntos ko yung water quality. Laki-laki na ng gastos na namin tataas. Sa inyo pa, hindi naman magpapago na hindi namin naiinom ang inyong tubig. Bumibili pa rin kayo ng ginaganon-galon. Tanda ko nung sinisimulan ko kayong tulungan noong year 2002, parang gano'n. Para kumuha kayo ng prangkisan, magtatapos na ngayon 2027 at kukuha ng uli kayo. Mag-a-apply na uli kayo sa sangguniang ito at hindi na naman at magsasabi na naman ng napakaraming pangako. Ang mga unang pangako na hindi natupad, yung ilagay yung well number 9, lahat ng mga bahay sa bayanan, lalagyan ng libreng pipeline from well number 9 hindi natupad. Ito na naman po tayo. Sa katunayan, sa inflation ngayon, lahat na ng binibili sobrang mahal. Dadagdagan nyo pa, mag-i-increase pa kayo. Hanggang ngayon naman, ang tubig hindi namin naiinom, walang filter. Sana po, doon sa haba ng proseso, nalagyan ng filter yung inyong tubig at hindi madubing dumadating sa amin ang kulay nila, kulay itim, madaming mga buha-buhangin. Para hindi namin bumibili ng tubig at yung nasa gripo na mismo ang aming iniinom, tapos ngayon tataasan pa. Sa mga susunod na linggo, inaasahan na pagsasagawa muli ng pagdinig ng naturang komite. Subalit inaasahan na sa pagkakataong iyon ay may darating ng kinatawan mula sa NWRB upang mamagitan at magpaliwanag ng proseso sa napipintong water rate increase sa lungsod ng Calapan. Iba pa mga balita sa aming pong pagbabalik. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral.
pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to. you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Hiningi ni 1st District Representative RNC Panaligan ng suporta at kolaborasyon sa pagitan ng magkakaugnay na ahensya, partikular na Department of Education at pamahalaan lokal para sa pag-aksyon upang mapataas ang antas ng functional literacy sa lalawigan. Narito po ang report. Sa ginanap na Regional Data Dissemination Forum na dinaluhan ng mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kasama na ang media at ilang pangkonsernadong individual, iniulat ni PSA Regional Director Lenny Rio Florido ang kalagayan ng basic literacy at functional literacy sa rehiyong Mimaropa. Dito aniya nanguna ang probinsya ng Romblon habang pumapangalawa naman ang Oriental Mindoro na may mababang antas ng functional literacy o populasyon sa lalawigan na marunong bumasa, sumulat, mag-compute at makaunawa ng binabasa. Dahil dito, hiningi ni 1st District Representative Arnan Panaligan ang suporta at kolaborasyon sa pagitan ng magkakaugnay na ahensya, partikular na Department of Education at pamahalaan lokal para sa pag-aksyon upang mapataas ang antas nito sa lalawigan. So how will we do this? No? Improve, of course. Improve our basic education, higher education, lahat yan. This is a job only of DepEd or CHED. Local governments have a very important role to play. Although education is supposed to be a function of the national government, DepEd in the case of basic ed, and CHED in the case of higher ed, the LGUs can play a vital role in improving the quality of education in our country. Samantala, naging panauhing tagapagsalita rin sa nasabing forum sina PSA Mimaropa Chief Statistical Specialist Maria Lizelle Magbojos, DepEd Chief Education Supervisor Gloria Cruz at DEMD Chief Economic Development Specialist Emerson Kim Lineses. Sa mga huling linggo ng buwan ng Mayo, tuloy-tuloy pa rin na naganap ang mga Santa Cruzan sa iba't ibang lugar. Tampok ang mga nagagandang sa gala kasama ang kanilang mga konsorte at ang buong komunidad.
Ika-30 ng Mayo nang isagawa muli ng Bayanihan Village ng Barangay Lalod sa lungsod ng Calapan ang kanilang Santa Cruzan, kung saan pinangunahan ito ng mga kabataan at ng kanilang komunidad. Pasado 5 ng hapon nagsimula na ang libot sa nasabing lugar ng mga naggagandahang sagala kasama ang kanya-kanyang mga konsorte. Ang Flores de Mayo ay isa lamang sa taunang aktibidad na isinasagawa sa Bayanihan Village. Aktibo ang komunidad sa mga ganitong gawain na anila ay mahalaga upang mapanatili ang kinamulatang tradisyon at kultura ng ating lahi. Sa naganap na Santa Cruzan, matagumpay na naipakita ng naturang komunidad ang kanilang pagkakaisa at ganun rin ang masiglang pagkilos ng mga kabataan dito. Matapos ang libot ay agad namang isinagawa ang pag-aalin ng bulaklak kay Inang Maria ng mga sagala at konsorte. Bilang pasasalamat na rin sa lahat na nakibahagi sa kanilang Santa Cruzan, isang simpleng salo-salo ang kanilang pinagsaluhan o ang tinatawag na pasandal. Bagamat nasa modernong panahon na tayo, sinasalamin pa rin ng pagdaraos ng Flores de Mayo sa bawat barangay ang tradisyon at makulay na kultura ng ating bansa. Santa Maria na ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Virgen Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman. Luwasan mo na ngayong walang nakakaalaala. Katamis-tamis ang puso ni Jesus, iligtas mo kami. Patalooban mo po ng kapayapaan ang buong daigdig, lalong-lalo na ang Pilipinas. Pagbalik-loobin mo po ang mga makasalanan. Ituloy mo po sa aming daan. Duro mo po sa aming daan at tungo sa iyong halaman. At lububan mo kami ng pagpapahal ang puso na ubod ng linis. Santa Maria na ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Santa Maria na ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Santa Maria, panalangin mo kami makasalanan. Sa ating public advisory, tunghayan po natin ito. Maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube at type lang po ang TVNet Newsline. Bisitahin at i-like rin na aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalap ng Newsline staff and crew sa mga nakalipas na araw. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyo iparating sa aming programa, tumag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Weekend Report, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli si Sheikh Viray na nag-iiwan sa inyo ng isang maganda at mapayapang gabi. Maraming po salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.